Ano nga ba ang Romanov at ang tinatawag na Oplan Romanov? Marahil narinig mo na ang salitang Romanov o Oplan Romanov. Pero ano nga ba talaga ang kahulugan ng mga ito? Una, ano ang Romanov? Ang Romanov, ang apelyido ng huling nagharing pamilya ng Imperyo ng Rusya. Mahigit 300 taon silang namuno sa bansa, mula 1613 hanggang 1917. Ang huling pinuno, si Emperador Nicholas II, noong Rebolusyong Ruso, napilitan siyang bumaba sa pwesto dahil sa matinding krisis sa bansa. Pagkaraan ng 1 taon, noong Hulyo 16 hanggang Hulyo 17, 1918, si Nicholas II, ang kanyang asawa, ang kanilang 5 anak at ilang kasama, ay pinatay ng mga revolusyonaryong Bolshevik sa lungsod ng Yekaterinburg. Dahil dito, ang pangalang Romanov ay naging simbolo ng tuluyang pagwawakas ng isang naghaharing angkan. Ngayon naman, ano ang Oplan Romanov? Mahalagang tandaan, wala pang napatunayang opisyal na operasyon na ng gobyerno na may pangalang Oplan Romanov. Lumitaw lamang ang terminong ito sa mga usaping politikal sa Pilipinas. Noong Enero 2024, binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Bast Duterte ang pangalang Romanov bilang bahagi ng kanyang babala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkaraan nito noong Nobyembre ng parehong taon sa isang press conference ni Vice President Sara Duterte na banggit ang umano'y Oplan Romanov. Ayon sa ilang pahayag, ito umano ay isang planong naglalayong saktan siya at ang kanyang pamilya. Gayunman, batay sa mga ulat at investigasyong na ilathala hanggang Hulyo 2026, wala pang naipapakitang ebidensya na nagpapatunay na may totoong operasyong may pangalang Oplan Romanov. Wala ring opisyal na dokumento o matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral nito. Sa madaling salita, ang Romanov ay isang tunay na pamilyang bahagi ng kasaysayan ng Rusya. Samantala, ang Oplan Romanov na isang terminong lumitaw sa usaping politika sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, wala pang napatutunayang opisyal na operasyon o planong may ganitong pangalan. Ano ang masasabi mo tungkol sa isyong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mahahalagang balita at kaalaman.